So, November, another month, we have a new topic today. Pero gusto ko lang rest backan yung topic natin last Sunday. Naalala niyo yung yung maliit na baboy, yung piglet, at yung maliit na chick, yung chicklet, at saka yung maliit na eaglet. Naalala niyo ba? Okay. Naghahanap ako kanina, kagabi o kaninang umaga pala, madaling araw. Naghahanap ako ng picture sa Google o kung saan man ng agila na namatay sa loob ng pugad. Naalala nyo, di ba? Pinupush sila. Siguro one of this day, hindi ko alam kung kailan, one of this, magtuturo ako about eagles, series of eagles, no? The Christian eagle. So, isa doon sa under subtitle niyan is, even the eagles need the push. Okay? So yung agila na yon na maliliit, pinupush ng kanilang mommy eagle and daddy eagle to fly para matutong lumipad on their own. So, naghahanap ako ng picture ng isang eagle o eaglet na namatay sa pugad ng kalansay. Kumbaga, ayaw niyang lumipad, tapos tinuka niya yung sanga, kumapit siya doon at kinamatayan niya na lang doon dahil he loved to be in that nest. No? May nakita kayong ganun? Hello, nandyan ba kayo? Hello, nandyan ba kayo? Okay. So, naghahanap ako to give emphasis na eto mangyayari sa iyo pag di ka natutong lumipad. Mamamatay ka dyan sa pugad na yan, diyan ka na, pinanganak, diyan ka rin, mamamatay. Sad to say, wala po akong nakitang ganong picture. Sabi ko, wala pa talagang nangyaring ganon. So therefore, wala talaga. Wala pong agila na namatay sa kanyang nest dahil eagles are meant to fly. Hello? Walang namatay na eaglet o maliit na agila sa pugad dahil lahat ng agila natututong lumipad. Kung ang agila natututong lumipad, sabi mo sa katabi mo, ituro mo, ikaw pa. Ikaw pa. Ganyan ha, may ikaw pa. Ganon. Huwag yung ikaw pa. Huwag ganon. Lagyan mo ng art. Ikaw pa. Okay? Agila yan, walang namatay sa pugad, natutong lumipad, ikaw pa. Sabi mo sa katabi mo, masigit ka sa agila. Bagamat ang agila ay maraming mga gandang karakteristik, no nasa Davao kami, ini-explain nung tour guide namin na Manobo ata yun. Sabi niya, ganito po yung mga karakteristik ng agila. Although, alam ko na naman na yun. Nababasa ko naman na. Pero na-confirm lang. Monogamous ang agila, hindi nambababae ang agila. Kaya yung mga nambababae, uwak lang yan eh. Wala namang uwak dito eh. Wala, di ba? Wala. Tapat sa isa ang agila. No? Tapos, yun na, hanggang kamatayan sila na yun. So maraming karakteristik na magandang agila. So at isang magandang karakteristik, walang agilang namatay sa pugad. Wala. Walang agilang namatay sa kanyang comfort zone. Wala. Walang agilang namatay doon sa nest dahil alam niya they are meant to soar. Hindi nga fly eh. Sa simula ang agila, ano yan eh? Kakampay-kampay. Pero they are not meant to kakampay-kampay. May klaseng lipad ang ibon. May tatlong klase yan eh. At saka ako na ituturo. Ang agila, kakampay sila sa simula, pero they are not meant to do that. They are meant to soar. Bubuksan lang nila yung kanilang pakpak, spread your wings and fly away. Yun lang. Kaya yung mga agila dito, just try to jump and spread your wings, then you will fly, you will soar high. At ang mga agila lumilipad above the clouds. Pag may bagyo, sinasalubong yung bagyo, hindi umiiwas sa bagyo ng buhay. Sinasalubong yung bagyo and they go above the storm. Ito yung mga karakteristik ng agila.
So amazingly, walang agilang namatay sa nest. Wala akong nakita. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mamatay sa comfort zone mo. You're dying and comforting yourself to die in your comfort zone. Mga kabataan, lalo na yung mga kabataan ha, yung topic ko nung nakaraan para sa mga kabataan at sa mga single, kasi yung mga couples, ewan ko sa inyo, habulin nyo, bahala kayo sa buhay nyo. Magkabul pa kayo. Pero yung mga young people natin, yung mga single, I'm talking to you. Disiplinahin nyo sarili nyo. Kasi itong mga agila, tinutulak lang sila habang bata pa. Pero pag malaki na yung agila, hindi na yan pwedeng itulak pa. Kusa kang lumipad. Hello? May mga agila ba rito kahit hindi senior ha? Hindi senior agila ang tinutukoy ko. Mga junior, may agila ba dito? Tingin kamay nyo, wagayway nga ang mga agila. Yung mga agilang lilipad ng hindi na tinutulak. Kusa. Bata lang ang tinutulak, bata lang ang dinadamitan, bata lang ang nilulutuan, bata lang ang ginigising. Pagpasok, bata lang. Hello? Ang malalaking agila, magkusang lumipad. Sabi mo sa katabi mo, magkusa kang lumipad. Huwag mo intayin, tadyakan ka pa. Ang mga leader, may kusang palo. Okay? Lagi ko ito sinasabi sa mga leader ko. Nung kami nasa India, 4 na taon, walang nagtatanong, nag-devotion na ka ba? Ka na ba? Nagbasa ka na ba ng Bible? Nag-pray ka na ba? Walang nagtatanong. Walang nag-check. Ginagawa ba namin? Of course, yes. Because this is built in within us. Na pag di ka nag-pray, kakatayin ka ng mga diablo doon sa India. Dahil kung sa Pilipinas, sa mga diablo nakatago, sa India, ang diablo nakatambay dyan sa bawat kanto. At hindi mo lang nakikita, ramdam mo sila. The moment na hindi ka nag-pray, the moment na hindi ka nag-devotion, hindi ka nagbasa ng Bible, kakatayin ka talaga. Maraming magagaling na mga man of God napunta doon, pag-uwi, baliw. Matindihan ang laban doon. Kaya we don't have to be pushed. Magbasa ka, hindi ka na nag-send ng devotion, hindi. Yung leadership, walang outside force na nagtuturo sa iyo to do what you need to do. It is built-in mechanism. Once you develop the discipline of a leader, hindi ka na kailangang turuan, utusan, sipain. Kusang sipa, may kusang palo ka. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ang leader may kusang palo. Kaya ang leader hindi pinapalo. May kusang push from within, hindi from outside. That's leadership. Kaya ang agila ay leaders. No, walang agila na followers. Lahat ng agilang makikita nyo, sila yung nagli-lead. Minsan nga may mga awak doon sa El Nido. Pag may lumipad na agila, may mga awak na nakikijam. Iniiwanan lang sila eh. Pero wala kang nakitang agila na nakikijam sa mga awak. Wala. Kaya, sabi mo sa katabi mo, isa kang agila na hindi mamamatay sa pugad. Dahil walang ganun. Walang agilang namatay sa pugad. Kung yung agila hindi namatay sa pugad, ikaw pa. Ulitin mo, ikaw pa. Okay? Clear? So let's move on to our next topic. Dahil nangako ako sa inyo, November, ito topic natin. Totoo bang may multo? Totoo bang may duwende? Totoo bang may kapre? Huwag kang titingin sa katabi mo. Totoo bang may aswang? Huwag kang titingin sa kaliwa. Totoo bang may mangkukulam o mga malignot kung ano-ano pa? Totoo ba? Sige nga, sino nagsasabing totoo? Taas ang kamay. Para sinabi, totoo. Totoo. Para yung isang biro eh. Hindi ako naniniwala sa Darwin's theory na ang tao galing sa unggoy. Pero tuwing makikita kita, malapit na akong makonvince. Yung mga ganun ba? So joke lang yan.
So tanong, totoo ba? Sinasabing, totoo, meron. Sinasabing, hindi totoo. Fake news. Wala. Wala. Sinong walang pakialam? Okay. Dito tayo pupunta the whole month. We are going to study demonology. Yung tamang pagkaunawa sa mga demonyo, yun ang ating pag-aaralan. Sino ba sila? Ano bang trabaho nila? Bakit sila nag-exist? Anong purpose nila? At ano ang gagawin nila sa atin? At anong magagawa natin sa kanila? So, totoo bang may multo? Ang sagot ay oo. Oo. Ngayon, ang tanong, sino sila? Tamang totoong meron, kaya lang ang pagkaunawa ng maraming tao dito ay mali. Okay? Unahin natin yung multo. Bumabalik ba yung mga patay na namatay na? Namamasyal pa ba yung mga kaluluwa nila, lalo na tuwing November 1, ang sabi ng mga mythology ng Mexico at ng mga Norwegian at kung iba-iba pang mga grupo, na open daw yung portal ng hell during November 1 and November 2. Okay? And during that time, itong mga spirits na to ay nagta-travel back to earth para bumisita sa mga hindi bumisita sa kanilang puntod. So ikaw ang bumisita o ikaw ang bisitahin, it's up to you. So yun yung mga turo nila. Kaya nga, may mga ginawa silang mga costume party na mga demons para daw takutin yung mga demons. What? Pinapapangit nila yung sarili nila para yung mga multo pag dumalaw, matakot. What kind of theology is that? Actually, in India, ganun din. Pag nandun kayo sa India, maraming mga festival doon. Yung mga anak nila, papapangitin nila, lalagyan nila ng maraming guhit dito, iba-ibang mga sapron, mga kulay pula, kulay yellow. Tapos yung mga pinto nila, lalagyan nila ng pangit, mukha ni Kalki, kung sino-sino mga Diyos, para daw yung mga bad spirit hindi lumapit. Kasi ang mga bad spirit takot sa pangit na mukha. Kaya pag dinalaw kayo, ibig sabihin, pogi kayo. Di ba? So yun yung kanilang mga paniniwala. Now what's the truth behind? Wala pong bumabalik na patay. Okay? Walang kaluluwang namamasyal, walang kaluluwang nag-iikot-ikot kaya nilalagyan ng kandila para mahanap yung kanilang destination. Walang ganun. Sino tong mga multo na to? Dahil ang sabi ng Biblia, it is appointed unto man wants to die, then after that, judgment. Pag namatay ang isang tao, punta ng impyerno yan. Tinuro ko na to paulit-ulit dito yung November series natin, Life After Death. Tinuro ko na dito to. I-review nyo. Pumupunta yung mga namatay na unbeliever sa impyerno at yung mga believer sa langit. Langit at impyerno lang. So walang gitna, walang purgatorio. Kasi ang pinapalusot, may purgatorio kasi, kaya doon kailangan lumabas sila. Bayaran natin yung bantay sa purgatorio, doon pa lang meron ng bribery. Magpamisa tayo ng special, lagyan ng gata sa ibabaw o ice cream para special, para mabilis yung labas nila. So may mga ganong katuruan. Pero the truth of the Bible is, once you're in hell, there's no way out. Once you're in heaven, there's no way out. Yun lang yun. So sino ngayon ito nagpaparamdam na minsan, alam ko to nung bata pa ako, bata pa rin naman ako ngayon, hindi isip may laban si Muhammad Ali tsaka si Fraser ba yun? Yung kapitbahay namin, siyempre, fans ni Ali, suntukan, biglang maya-maya, natumba, sigawa. Alam niyo yung panahon na yung TV ko, konti pa lang may-ari. Tapos nakikipanood ka sa kapitbahay kahit sa butas lang. O kaya ilalabas na lang sa tapat ng bintana ng kapitbahay mo yung TV. Tapos maglalagay kayo ng mga bench doon, mga upuan, na walang sandalan. Alam niyo yon? Tapos yung mga TV noon, hindi alam ng mga kabataan to, may kandado, may pinto, may freezer pa. Hindi, wala na yun. Joke na yun. May kandado. Sinong nakaabot? Sino nakaabot doon? Oy, umamin kayo May kandado, may pinto. Ganon. Ay di, ano ako nun siguro mga grade 6.
So nanonood, nilagay sa tapat ng bintana ng kapitbahay namin. So laban, ano yun? Then maya-maya may sumigaw. Tumba, tumba, nanonood kami. Nakatayo naman si Ali tsaka si Fraser. Sino yung natumba? Yung nanonood pala natumba. Inatake sa puso dahil sa excitement. Patay. Tumba talaga. So tumaob yung upuan, siyempre walang sandalan, patay. The next day, nung naglalamay na, gumagalaw yung upuan. Gumaganon. Natutumba uli. So wala nang dumadaan dun. Imagine mo, walang tao pero yung upuan gumagalaw. Di ba pag natumba, tumatagilid yun eh. So wala na dumadaan dun sa area na yun. Wala na rin nanonood ng TV dahil nagmumulto. So ngayon, pag hindi mo alam bakit nagmumulto tong mga to, sasabihin mo, uy, bumabalik yung patay. Or minsan, di ba yung pabango nung namatay na mahal nyo sa buhay, bigla mong maaamoy, uy, dumaan siya. Amoy baygon. Baygon pala yung spray niya, ano? Uy, naamoy ko siya. Amoy Bulgari, aba. Aqua. So, maniniwala ka ngayon na yung patay bumabalik. Okay? O kaya minsan, biglang nasa kabilang kwarto ka, yung namatay na kakilala mo, o kaibigan mo, o kamag-anak mo, mahilig umubo. Tapos narinig mo, no? Tapos yung dingding nyo, plywood lang na 1/16 ang pagitan. Yung manipis. Tapos narinig mo ganun yung ubo. Anong gagawin mo? Ha? Lipat bahay. So, maniniwala ka ngayon, naku, nandyan siya sa kabila. Ngayon, sino tong mga to? Sa 2 Chronicles 33 verse 6, maraming verses sa Bible, bigyan ko lang kayo na ilan. May isang haring masama. Batang-bata pa lang, pasaway na. Okay? Kaya yung pagiging mabuti at masama, nagsisimula yan habang bata ka pa eh. Itong Manase, batang-batang naging hari. Ano yata, 7 or 12. And then, kinatandaan niya yung kasamaan niya, hindi nagbago kasi akala niya tama siya. Ito ginagawa niya, he causes children to pass through the fire. Sinusunog niya mga anak niya, inaalay niya sa Diyos, doon sa Kanaan. At sabi dito, in the valley of the son of Hinnom, also he observed times and used times. Pag sinabing times, kasama po dito yung mga sojak-sojak. Ang mga Kristiyano po hindi naniniwala sa zodiac sign. Kagaya ko, Sagittarius po ko. Hindi naniniwala. Joke lang yun. Hindi po tayo naniniwala. Oh, pag ikaw Sagittarius ka, ganito, ganito. What? Ang buhay at pananampalataya natin nakabase kay Lord tsaka sa Biblia. Whatever you are, Sagittarius ka man, Capricorn ka man, o corn ka lang, na mukha kang Capri, walang epekto yon. The moment you believe in that, your life will go along with it. Kasi may mga demonyo, may forces na nag-guide sa'yo. Evil forces. Kaya don't believe. Pag sinabi ng Bible, bless ka na, kahit anong araw, kahit anong buwan ka pa pinanganak, bless ka. Amen? So, they observe the times and use enchantments and use witchcraft and deal with familiar spirit. Ang tawag po sa mga multo-multo na yan sa Biblia, familiar spirit. Bakit familiar spirit? Pag binasa nyo itong mga verses na to at marami pang verses, may mga tao na nagko-connect, nagko-conjure, nakikipag-usap sa mga multo, sa mga spirits. At itong mga spirits na to ay demonic spirits na ang tawag ay familiar spirit. Bakit familiar spirit? Alam nitong demonyong ito ano yung paboritong pabango nitong namatay, ano yung kilos, ano yung pamamaraan ng buhay niya, paano siya namatay, kagaya ng kwento ko kanina, tumaob doon sa upuan. So alam ng demonyo yung pangyayari, yung history. Ang tawag diyan, familiar spirit. So gagayahin ng demonyo yung pangyayari na natumba siya, kaya ang akala ng mga nanood, nakasama nung namatay, bumabalik yung patay. Hindi po bumabalik ang patay. Yung demonyo ginagaya yung patay.
Pero yung patay, nasa impyerno na yan o nasa langit na yan. So familiar spirit. Parang ganito din. Pag ikaw nagpahula, pahula ka sa Quiapo, huwag niyong gagawin to. Tapos sabi dito, may kapitbahay ka na masungit. May kapitbahay ka na ganito ang ugali. Tapos sasabihin sa'yo, dati ganyan buhay mo, yung guhit ng palad mo maikli. Mamamatay ka mamaya. So maraming sinasabi sa'yo. Tapos yung iba sasabihin, uy, totoo nga yung sinasabi nitong manghuhula na to. Bakit totoo yung sinasabi niya? Itong manghuhula may kargang demonyo. Kasi witchcraft and hula is the same thing. Albularyo is the same thing. Demonyo ang nagpapatakbo niyan. So yung demonyo nakatira dito, magko-connect sa demonyo sa antipolo, tatawag, kilala mo ba to si... Sabi ng demonyo, oh, kilala ko yan. Kamusta buhay nito nung bata? Ganito yan, dito lumaki yan sa pag-ride. May mga bayli-baylihan pa dyan sa kanto noon, ng mga adik doon sa Pransya na doon yan nakatira noon. Yung demonyo magpitirere pa. Ganito mo. Uy, tama, ang galing. Yung demonyong ito, familiar sa buhay mo. Familiar siya, kaya alam yung takbo ng buhay mo. Ikaw naman, bulang-bula, paniwalang-paniwala, hanga-hanga, naengot ka tuloy. Pero itong mga demonyong ito, familiar sa buhay mo, kaya ang tawag sa kanila, familiar spirit. Leviticus 26, and the soul that turn after such as have familiar spirit. Yung familiar spirit, yung mga tumatawag nito, yung mga conjuring, yung mga witches, nakikipag-communicate sa mga spirit na to, sa mga demonyong ito, na tinatawag na familiar spirit. Demonyong alam yung buhay mo. Okay? So sino yung mga multo? Sila ay mga demonyo na ang tawag ay familiar spirit. Ngayon, sino katatakutan mo? Yung patay na bumalik o yung demonyo nagpapanggap? Kailangan ka bang matakot dito? Peke ka pala! Di ba? Bato kami demonyo. Ikaw peke ka, hindi ka totoo. In Jesus' name, alis. Hindi nakakatakot yung mga familiar spirit dahil hindi sila totoo. Peke sila. Ngayon, hindi ba tayo dapat matakot sa demonyo? Hindi. Dapat ang demonyo matakot sa atin dahil si Jesus na sa atin. Amen? So, sabi dito, galit ang Diyos sa mga nagpa-practice ng witchcraft. Galit ang Diyos sa mga nakikipag-usap sa mga patay. Kaya nga pati yung praying for the dead o prayer for the dead, praying to the dead or talking to the dead, that is witchcraft, that is talking to familiar spirit. That is conjuring. Nagtatawag ka ng masamang espiritu. Bawal na bawal yan sa Bible. Okay? Kaya hindi natin pinagpipray ang mga patay. By the way huwag nyo kami tatawagin na, Pastor, namatay yung yung kamag-anak ko. Pwede nyo po bang ipag-pray? Hindi pinagpipray yung mga namatay. O pwede nyo bang kausapin? Lalo. Lalo. Ang patay wala nang magagawa. Ang kinakausap yung buhay. Ang pinagpipray yung buhay. Hindi yung kung kailan patay, tsaka mo pagpipray, kung kailan patay, tsaka mo seshiran, kung kailan patay, tsaka mo bibigyan ng bulaklak, bigyan mo na habang buhay. Kaya lang, baka magalit nanay mo. Ano ako? Patay? Binibigyan mo bulaklak? Kasi binigay mo naman bulaklak yung bilog. Wag naman yun. Yung lang. Yung mga rose lang. Okay? So, I will set my face against that soul that will cut him off among the people. Papatayin ko yung mga taong yan. Nagpa-practice ng multo-multo, witchcraft, conjuring. So, duwende, totoo ba to? Yes. May pinagpray ako sa Aklan na yung babae, tuwing dadating daw yung duwende, ipapasyal siya, i-date siya, nawawalan siya ng malay tao. Okay? So, hindi siya kumikibo, wala talaga, halos hindi humihinga. And then, pag bumalik na sila, bigla siyang mabubuhay, parang ganun. So, nung pinag-pray ko to, yung duwende na nakatira sa kanya, ay nagsasabi, andyan na siya, andyan na siya, andyan na siya. So, ano naman ang mga duwende? Simple lang, maliliit na demonyo. Demonyong unano.
Demonyito. Hindi, ang demonyo po ay spirit. Kasya yan sa bote. Kasya yan sa mga maliliit na tabletas. Ang espiritu kahit saan pwedeng tumira, kahit sa mga bagay-bagay. So itong mga demonyong ito ay mga spirito na nag-aanyong duwende, kapre, aswang, ay hindi, aswang iba yan. Tikbalang or what? Mga demonyo yan. Nag-aanyo lang silang iba-iba. Pwedeng maliit, pwedeng malaki. Pati yung mga alien na yan, darating tayo dyan. Sino yung mga alien na yan? Yung mga sirena na yan. So kaya nilang mag-anyo ng kahit anong anyo. Okay? Pwedeng pangit, pwedeng maganda. So kaya nilang maging maliit, duwende kunyari, or kapre. Nakakita na kayo ng kapre? Yung tatay ko, ang dami nakikita. Nung maliliit kami, dami niya kinikwento kasama tong kapre. Pero nung nakatira kami sa project for one morning, siguro mga alas 3, alas 4, nagising ako. Doon sa ibabaw ng table namin, may nakatayong malaking anino. Pero walang tao. Ang laking anino. So ikaw, anong gagawin mo pag nakakita ka ng ganong malaking anino na wala namang tao? Hindi ko alam kung anong tawag doon. Pero iniisip ko siguro kapre yun. Pero ang sabi nila, ang kapre daw yung mahilig magyosi. Tingnan mo katabi mo. Yung kapre ngayon, social na, naka-vape. Tapos nakatoksido na, dati naka-brief lang, no? So, nakakita ako ng ganito. Aswang. Etong duwende, multo, kapre, demonyo lahat ito. Demonyo na nagpapanggap ng kung ano-ano, na nagpapakita sa tao in many forms, in different forms. They are demons. Eh ano naman yung aswang? Ang aswang naman ay mga tao na may sapi ng demonyo. Okay? Kung hindi pa kayo nakakita, sumama kayo sa akin, dadalhin ko kayo sa kanilang baluarte. Okay, nung nasa Aklan ako, pagdating ko sa Aklan, 1992, 93, so pinadala ako doon para magmisyon at magtayo ng church from zero. So unang gabi, may nirentahan ako doon. Tinuro ko yun doon, nung nagpunta kami ng Boracay, pinakita ko sa kanila. Yung building na panahon pa ng Kastila, yung mga poste talagang malalaking kahoy. So, ano yun eh, pag-aari ng isang congressman doon sa Kalibo. So doon ako nag-rent and then isang kwarto nirentahan ko. Yung mga pintuan nila, siguro mga 2 dipa ang laki ng pinto. 2 dipa. Okay? Yung pinakamaliit na pinto, siguro 3 meters to 4 meters ang lapad. Tapos sa ilalim, ganun yung angat. 2 bukasan sa gitna. So, bahay Kastila talaga siya. At bali-balita, may mga panahon ng hapon, doon nilalaglag, may butas sila doon, nalaglagan daw ng mga patay, doon. Daming kwento. So, first night, doon ako natulog. Maya-maya, pagdating na alas 12, wala nang gumagalaw doon pag alas 12. Kasi, ano yun eh, dating bakante for 5 years yata to 7 years. Then, naging dormitory. Then ako magtatayo ng church. May mga nursing students doon sa paligid kasi may eskwelahan at may hospital sa tapat. So 12 o'clock, maya-maya may kumatok. Tatlong katok. Ako naman nakala ko, wala lang, may dumaan lang na butike na naka-boots. Medyo malakas yung hakbang. Hindi ko pinansin. Maya-maya, ala, may tao nga. So, from here to there yung pintuan. Ganyan kalapad. Ganyan ang angat. Sabi ko, sino yan? Alas 12 ha. Walang sumagot. Dito mahimik ako. Kumatok uli. Ay, sabi ko, sinilip ko sa ilalim. Siyempre, kung may tao yon, makikita mo yung paa.
walang paa. Alam niyo ba aklan? Alam niyo kung anong meron sa aklan? May kumakatok, may tao sa labas, pero walang paa. Anong gagawin mo? Bubuksan mo ba o hindi? Abangan sa susunod na topic. Mag-closing prayer na tayo. Bubuksan niya hindi? Of course not. Sabi ko, uy, meron dyan? Anong meron dyan? So, punta ako doon sa sulok, pray ako, kulambo. Sabi ko, Lord, in Jesus' name. Biglang yung ilaw nagkurap-kurap, kumulog, kumidlat, biglang umulan, tapos yung ilaw na nagkurap-kurap, maya-maya namatay. Sabi ko, movie ba to? Nandun ako sa sulok, sabi ko, nung loko-loko ako, pag nagiinuman kami, lagi ako nandun sa sulok para pag may dumating na kalaban, kita ako lahat. Doon ako sa sulok para ako pag pumasok, alam ko. So pray ako, Lord, in Jesus' name. Tapos nag-cast out ako ng mga demonyo, bla bla bla. Pero sabi ko, talagang meron dito sa labas. Alam niyo kung ano yun? Alam niyo kung ano yun? Ito yun, mga aswang. Tapos later on, nabalitaan ko na yung matandang nagtatrabaho doon, aswang daw. Yung naglalaba. Doon pa ako nagpalaba. Siguro dineliver yung damit, madaling araw. Laundry delivery. Speed delivery. Tapos sa likod noon, may ilog kasi. Marami daw mga ina-abort doon, marami mga mangkukulam doon, yung mga bata tinatapon sa ilog. So, kwento lang naman. Pero yun, nakaahon ako sa araw na yon. Lumipas yon. And then, may pinag-pray ako na pilay doon sa Aklan. Tapos nakalakad, nag-crusade kami doon sa basketballan nila. And then may nag-surrender ng mga kung ano-ano, anting-anting. Papunta kami na India noon. May sumusunod sa aming ibon, napakalaki. Alas 8, alas 9 ng gabi yata yun, ang laki. Kasama ng sturgeon noon. Malaki siyang ibon, pero medyo gray ang kulay na maputi. So yung driver ko na youth ng tricycle, natataranta na siya dahil sinusundan kami. And then, hindi niya nakita, biglang may tumawid na malaking-malaking kambing, yung kambing na ganito yung sungay, yung capricorn o capri na mais. 'Di ba? Meron ba tayo dito noon, yung sungay niya nakaganon? May tumawid. Nagulat siya, taob kami, ipit ako. So, papunta na kami ng India noon. So, ayun na, sabi ko, may labanan dito pa lang. Di bumiyahe na kami ngayon, papuntang Leyte. Kasi magpapaalam sa nanay ko bago kami punta ng India kay tatay. So, nagbarko kami. Giwan pa yon, yung Giwan Samar na barko from Aklan to Leyte. Layo nun. Pinagyo kami ng todo. Yung barko, gumaganon. Laglagan yung mga bote. Laglagan yung mga bote. Ganun talaga, sabi ko. Ito na yata yung katapusan ng lahat. Pero, nakarating kami ng Leyte. Pagdating sa Leyte, unang gabi, pagod kami dahil ganun nga yung takbo ng barko. Biglang, habang natutulog ako, alam niyo yung lalawigan sa gitna ng dagat at ng ilog, yung intersection nun, tapos bukid, tapos yung kapitbahay mo, mula dito hanggang Santa Lucia. Ganon. Tapos Panaynyog. So ganon, doon kami natulog, pagod, sarap ng tulog, walang kuryente, malamig naman, maya-maya may lumitaw ditong ulo ng bata. Panaginip ko. So lumitaw yung ulo ng bata, tiyanak, ang pangit. Sabi ko, natutulog ako, pangit mo. Storbo ka. Di bumangon ako. Nagtanong ito, ano nangyari? Kinuha ko yung itak na napakahaba, yung jungle bolo. Sabi ko, Nay,
medyo nakakatuwa nga yung tanong, Nay, may kilala kayong Inday? Ang daming Inday dito. Bisaya to eh. Sabi ko, hindi. Inday, aswang. Meron. Di lumabas ako doon, dala-dala kayo itak. In Jesus' name, sabi ko, bumaba ka dito. Kakatayin kita. Dala ko yung itak na mahaba. Maya-maya may lumipad. Lumayo. Totoo to. Ito yung mga tao na binigyan ng kapangyarihan ng demonyo para manggulo. Okay? Pero sabi nga ng karamihan, mas maigi na yung kasama mo aswang kaysa magnanakaw. Kasi ang aswang hindi na kinakatalo yung kasama sa bahay. Ang kinakatalo ng mga aswang yung mga bago. Uy, bago, may bago. Kaya pag may bagong taga Manila, amoy nila yon. Kaya kung kayo pupunta ng Bisaya, magdala kayo ng cornic. Boy bawang. So yun. Totoo po ito mga to. Mangkukulam. Ano na yung mangkukulam? Tao din po ito. Ito yung mga tao na nagko-cooperate sa demonyo. Okay? So, let's move on. So, lahat itong mga to, multo, duwende, kapre, at yung iba pa, siguro kasama na yung mga tikbalang, they are fallen angels. Sila yung mga anghel na nilaglag sa lupa. Kaya pag kayong sinabihan ng mga kakilala o sino man, para kang anghel, nalaglag sa langit. Pag sinabihan ka anghel, tanungin mo, anong klase anghel? Fallen or hindi? Dahil pag sinabing anghel ka na nalaglag mula sa langit, demonyo ka. Yun ang ibig sabihin nun. The polite way of saying, demonyo ka, alam mo, para kang anghel. Anghel na nalaglag galing sa langit. Ibig sabihin yun, tinatawag kanyang diablo. Demonyo ka. Kasi ang pangit pakinggan, demonyo ka. Hindi, ganito na lang. Para kang anghel na nalaglag galing sa langit. Di ba walang away? Kasi malumanay, parang mga Ilonggo lang. Patyon kita karon. Sagutin mo naman, patyon din kita. Di ba? Walang away. May patay nga lang. Ito yung topic natin. Pinapatawa ko kayo kasi nakakatakot yung topic natin. Bakit kayo tawa ng tawa? Angels turn into demons. Ito bang mga demonyong ito, dating mga anghel to. Okay? Mga anghel na naging demonyo. So, hindi to angels and demons. Angels turn into demons. Ang Diyos po ay walang nilikhang demonyo. Wag mo na naman sasabihin sa katabi mo, hindi ka pala nilikha ng Diyos. God created angels, not demons. Kaya pag may nagtanong, bakit lumikha ang Diyos ng demonyo? Hindi lumikha ang Diyos ng demonyo. Ang nilikha ng Diyos, mga anghel na naging demonyo. Bakit? Isa-isahin natin. Psalm 148 verse 2 and 5, sabi dito, praise Him all His angels. Purihin niyo ang Diyos, lahat kayong mga anghel. Praise Him all His hosts. Let them praise the name of the Lord, for He commanded and they were created. Ang Diyos ang nag-utos, kaya itong mga anghel na to nalikha. So, ang Diyos ang lumikha sa mga anghel. Ang anghel ay created beings. Nilikha lang sila. Colossians 1:16, for by Him, Jesus, were all things created that are in heaven, that are in earth. Lahat ng bagay sa langit, sa lupa, nilikha ni Jesus. Visible and invisible. Ang mga anghel po ay invisible. Ang mga demonyo po ay invisible. Pero pag gusto nilang magpakita, they appear in different forms. Pwedeng kapre, pwedeng duwende, pwedeng tikbalang, o kung anumang appearance. Pwedeng alien, pwedeng shokoy, shoke, sirena. Depende. So lahat yan ay visible manifestation ng mga invisible beings. Whether they be thrones or dominions or principalities. Yung mga principalities na tinutukoy dito, they are powerful demons. Or powers. All things were created by Him, by Jesus, and for Him. So dati itong mga to, mga anghel na naging demonyo.
So God created countless numbers of angels. Gaano ba karami itong mga demonyong ito? O itong mga anghel na to, bago naging demonyo? Hebrews 12:22. But you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to innumerable, pag sinabing innumerable, ano ibig sabihin? Hindi kayang bilangin. Kahit bumili ka pa na isang tambak na calculator, yung calculator mo mas malaki pa sa maleta, hindi pa rin kaya. Yung abacus mo, buong kwarto mo, ganun kalaki, hindi pa rin kaya to. Hindi mabilang ng mga anghel in festal gathering. Revelation 5:11. Then I looked again, and I heard the voices of thousands and millions of angels around the throne and of the living beings and the elders. So, ang dami-daming mga anghel, ang dami-dami to. Ganon din naman yung mga demonyo. Okay? Paano naging demonyo itong mga anghel na to? Ang culprit po is yung free will. Okay? Angels have free will too. Tayo din, may free will po tayo. Nung panahon na nilikha ng Diyos si Eva at Adan, binigyan sila ng free will. Ano ang free will? Free will is the freedom to choose. Kalayaan mong mamili without being coerced or forced to do so. Hindi pinipilit, hindi pinwersa, decision mo yan. If a being does not have free will, an outside force control his or her actions. Without free will, we are like robots or possessed by other force. Kung si Adan at si Eva ay walang kalayaan mamili, walang free will, hindi sila nagkasala. Okay? Ang taong walang free will, hindi nagkakasala. O kung magkasala man siya, hindi siya responsable sa kasalanan niya dahil wala naman siyang desisyon doon. Kaya nga merong isang grupo ng mga Kristiyano, yung Reformed Theology ng Calvinism, na nagsasabi na ang kaligtasan mo, ang Diyos ang pumili. Okay? Yung free will mo na violate. Never, never na ang Diyos magbabiolate ng free will ng isang tao. Demonyo lang ang nagbabiolate ng free will. Pag tumanggi ka kay Lord, that's your choice. Your decision. Pag tinanggap mo si Jesus, that's your choice. Ang turo nila, kahit ayaw mo, nagising ka na lang isang araw, born again ka na. Mahal mo na si Lord, gusto mo na si Lord, pero dati hindi. Kaya ang pumili para ka maligtas si Lord. Itong isa hindi naligtas, si Lord din ang pumili, bakit hindi siya maligtas? So may paborito si Lord. Kaya kung may ma-encounter kayong ganitong grupo, Calvinism, Reformed Theology, never, never touch that doctrine. Kung hindi man yan matawag ng iba na demonic o semi-demonic, ang tawag ng iba dyan ay semi-cult, occult, or what. Pero ang masasabi ko lang yan, hindi yan turo ng Bible. Ang turo ng Bible, God so loved the world. Jesus died for the whole world. Mahal niya lahat. Hindi lang yung elect. Okay? Pinili niya, minahal niya ang lahat ng tao, pero ang tao ayaw siyang piliin. At kung sino mang tumanggap sa kanya, binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So yung free will cannot be touched even by God. The moment na galawin ng Diyos, kunyari, magkakasala na si Adan at si Eva, tinukso ng dyablo, biglang sabi ni Lord, oops, bawi ang free will. Ngayon, ang gusto ko masunod, huwag kayong kakain nung apple, hindi, nung bunga. Huwag kayong kakain. So, ngayon biglang si Adan at si Eva, biglang parang mga robot. Yes, Lord. Ngayon, bakit binigyan ng free will ang tao? Pati mga anghel. Kung walang free will ang anghel at ang tao, maglilingkod sila sa Diyos dahil nakaprogram lang. They are programmed to do that. Pero ang free will, binigyan ka ng free will para lahat ng gagawin mo para sa Diyos galing sa puso. The command is to love the Lord our God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Ibig sabihin, gamitin mo yung will mo, yung free will mo to do that. Na maglingkod at mahalin ng Diyos without being coerced, without being forced to do, na maglingkod sa Diyos. Pero tinuturo ng grupong ito, si Lord ang namili. Parang turo lang ng mga Muslim, Allah's will, Allah's will.
nangyari to? Will ni Allah. Kaya this end times, maraming mga demonic teachings na kumakalat na nilalason utak ng mga tao. Maging babad kayo sa salita ng Diyos at aralin nyo, huwag kayong magpapaniwala lang kung kani-kanino. Hindi porke magaling magturo at magaling magpaliwanag, maniniwala na kayo. Even me. Dahil ko sinasabi, pag yung tinuturo ko wala sa Bible, huwag niyong tanggapin. Huwag niyong paniwalaan. Pero pag yan sa Bible, tanggapin mo yan. So, ang anghel may free will. Kaya sila nagkasala, ginamit nila yung free will to disobey God. Si Adan, si Eva, may free will. Ginamit nila yung free will na yon para sundin ang demonyo. So, ako one time, nung bago akong Christian, dahil siyempre, ang hirap talaga, no? Lumalaban ka sa kasalanan, lumalaban ka sa tukso, tapos gusto mong maglingkod kay Lord, hindi ka nagiging perfecto. Nagpipray ako one time, Lord, tanggalin mo na yung free will ko. Tagal kong nagpipray, Lord, kung pwede lang, wala nang free will. Yung gusto mo, ilagay mo sa akin para masunod kita. Pero it never happened. It never happened na yung free will ko nawala o tinanggal o pinakailaman ng Diyos. Ang gusto ni Lord, yung free will mo, isurrender mo sa Kanya. Not my will, but your will be done. I-will mo na i-will yung will ni Lord. Gamitin mo yung will mo to decide, Lord, gusto kong bumait. Gusto kong sumunod. Gusto kong gawin yan. So, hindi tatanggalin ni Lord ang free will. Kung totoong ang free will ay nababiolate, sana natanggal na yon dahil binigyan ko siya ng karapatan, Lord, tanggalin mo. Hindi nangyari. And it will never happen. So, free will make us accountable to what we say. Kasi pag wala kang free will, sasabihin mo, hindi ako yun eh. Yung mga pumatay, yung mga may ginawang krimen, kasi kanina hindi ako yun eh. Hindi ko alam yung pinagagawa ko. Yun, nawala ng free will. Totoo man o palusot, ibig sabihin na demon possessed ka. Ang demonyo ang nakikialam sa free will. Ang Diyos hindi. Hello? Pag tinanggal ang free will mo, hindi Diyos ang may kagagawan yan. Kasi siya nagbigay niya, di niya pinakikialaman yan. Ini-influence ka lang niya na yung will mo ay ma-direct going to His will. Pero the final decision, ikaw pa din. Ang demonyo lang ang nakikialam sa free will. Kaya pag may mga nagtuturo, ang free will pinapakialaman, demonic yan. Demonyo lang ang nakikialam sa free will. Kaya yung mga tao pinopossess niya para yung free will niya hindi magawa, hindi masunod. So free will make us accountable to what we say or do and think. Dahil may free will ka, ano mang isipin mo, sabihin mo, pananagutan mo yan. Hindi mo sasabihin, nabigla lang ako. Hindi mo sasabihin, kasi siya. Hindi, decision mo yan. For instance, we did something that would be considered morally wrong, but we had no jurisdiction over our action. No one could fault us. But if we possess free will, our wrong action count against us. No one can sin without free will. Without free will, there is no sin. Kaya may sin because of free will. Kaya nagkasala si Adan at Eva dahil sa free will. Kaya nagkasala si Lucifer, naging demonyo at yung mga sumamang anghel sa kanya because of free will. Problema pala yung free will. O sige, tanggalan tayo ng free will. Tanggalin yung mga anghel ng free will. Anong kalalabasan pag walang free will? Lahat ay robot. Yung robot is basic AI. The day will come, yung AI nga, pakikialaman yung pinrogram mo na magpo-program sila sa sarili nila. Ito yung pinag-uusapan ngayon global. Na pwede tayong sakupin ng mga AI dahil once you program at this much, pwede na silang mag-function apart from you. Buti pa yung AI, may free will. Pag tinanggalan ng free will, para tayong mga robot, para tayong mga computer, nakaprogram lang. At kung ano lang yung program, yun lang. Worship tayo kay God. Taas ang kamay. Lahat sa'yo, taas ang kamay. Puri tayo pakanan. Puri tayo pakaliwa. Sabay-sabaw. Nakakita kayo ng ganyang service? Nakakita kayo, nakapanood kayo niyan? Pag sila nagpuri sa Lord, lahat kanan. Pag nagkaliwa ka, tanggal ka, tiwalag. Robotic. Kailangan ang hahaba ng damit. Kasi ang papangit ng legs nila, dito hindi. Joke lang.
Mga robotic. Kaya ang pangit tingnan eh. Ang pangit tingnan. Kaya si Lord, ang Diyos ay Diyos ng kagandahan. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Hindi niya tatanggalan ng free will. Okay. Wala pa tayo sa kalahati. Gusto ko lang sing ito, free will and witchcraft. Nabanggit kanina yung mga gawa ng demonyo, no? Witchcraft. Galatians 5:19-20. Now the works of the flesh are manifest, which are this. Binanggit yung mga idolatry, kung ano-ano pa. And then, binanggit yung witchcraft. Sa Tagalog ay pangkukulam. Sa atin, alam natin yung pangkukulam kung ano yung pangkukulam. Kukuha na isang gamit mo, tapos mamantrahan yan, idadasal yan, o kaya kukuha ng manika, tapos ilalagay yung buhok mo o yung gamit mo doon sa manika. Pag tinusok sa tagiliran, nasasaktan ka. That's the principle of witchcraft. Tinusok ka dito, uy, ang sakit. Tinusok ko sa ulo, sakit ng ulo mo. Ibig sabihin, witchcraft is controlling what you feel, what is happening to you. That is witchcraft. Control. Okay? Now, dito sa Galatians 5:19 tsaka sa Revelation 21:8, yung word na witchcraft is pharmakia sa Greek. Sa original na Bible, pharmakia or pharmacia. Parang botika, gamot. So ang witchcraft ay gamot. Ang ibig sabihin, gamot na nagkokontrol sa utak at buhay ng isang tao, controlling drugs or magic. Sa mga voodoo, sa Africa, sa mga voodoo practices, gumagamit sila ng droga para makontrol yung kanilang mga taong nililid o pasyente. Dinodroga nila, kasabay ng witchcraft. Sa Bible, the same thing ang meaning ng witchcraft. Pag ikaw nadodroga, hindi mo kontrol ang sarili mo. Yung drugs ang nagkokontrol sa'yo. So, sa madaling salita, ang witchcraft ay control. Controlling. Okay? So, witchcraft is controlling the free will of another person. Pag kinokontrol mo yung isang tao, isa kang mangkukulam. Hindi man matangos ang ilong mo at di ka nakaitim at wala kang walis. Pag kinokontrol mo ang isang tao, mangkukulam ka. Okay? Modern na ang mga mangkukulam ngayon. Kung paano yung kapre naka-vape, ang mga mangkukulam ngayon, hindi na gumagamit ng karayom. Okay? Ang ginagamit ng mga mangkukulam ngayon, manipulation, intimidation, or deception. Paano yung manipulation? Kunyari, yung mga bata, gusto kang pasunurin. Magtatantrum yan dyan, sa harapan ng laruan na tinuturo niya, iiyak yan, minamanipulate ka ng anak mo. May lahing mangkukulam pala ito. Sinong may anak na mangkukulam dyan? Kung anong anak, kung ano puno, yun ang bunga. So, yung mga bata pa lang marunong na mag-manipulate. Kaya ito, yung mga drama ha. Pag di mo ko sinugot, magpapakamatay ako. Ito Blade oh. Nananakot, ang daming dramang ganyan. Pag iniwan mo ko. Yung mga madadramang lalaki rito, wala na kayo rito, di ba? Yung mga emosyonal, pag di mo ko sinagot, pag iniwan mo ko. Di ba? Hindi na nga kayo eh. Hindi na nga kayo nagkasundo. Ayaw yung pang maghiwalay. Pag iniwan mo ko, o ano? Papakamatay ako. Tabletas. Nananakot kay. Nananakot kay. Sabi ni Babaloy. Bakit ka nananakot? Eh, mangkukulam kay. That's manipulation, intimidation. You want to control the decision, the destiny of this person, yung kalayaan niya nawawala dahil tinatakot mo siya, isa kang mangkukulam, lalaki ka man o babae. Wala namang mangkukulam po dito, no? Ayun, lumipad na. wala. Huwag mo kontrolin yung buhay ng taong yan. Kung hindi yan mapapabuti, huwag mong takutin, huwag mo intimidate, huwag mo i-manipulate. Okay? Anak mo, asawa mo, kung sino man. Yung sinasabi ko kanina, magjowa, hindi mag-asawa. Pag mag-asawa na kayo, once you're in, there's no way out. Ayusin nyo. So, witchcraft is manipulation.
O kaya binibigyan-bigyan ka. Binibigyan-bigyan ka ng regalo. Tapos maya-maya, utang na loob ko sa akin ha. Gawin mo yung gusto ko. Ay, may bayad pala yung binibigay mo. May string attached. May mga ganon. Kami po, hindi kami makuha sa ganon. Kaya yung mga doon pa sa India, sa ibang lugar pa, abot-abot dito. Tapos hindi namin mapagbigyan. Nagagalit. Yung pala, meron palang kapalit yun. Minamanipulate kami. So, hindi ubra. Huwag kang gagawa ng mabuti para lang makuha mo yung gusto mo sa taong yun. Gumawa ka ng mabuti dahil mabuti kang tao. Hindi ka nag-aantay ng kapalit. So, don't manipulate. Don't intimidate. Huwag mong takutin na pag hindi mo ito ginawa, ganito gagawin ko. Wala ka sa buhay mo. Tanda mo na eh. Di ba? Ikaw sisisihin. Ba't ako magsisisi? Ba't ako sisisihin? Ang daming madramang tao ngayon, alam nyo? Pero wala dito yon. Nandun no, sa bodega. Bawal dito yon. Bawal dito mangkukulam. Amen. Sabi mo sa katabi mo, bawal mangkukulam. Bawal mag-manipulate, bawal mag-intimidate, bawal mandaya. Ito, napasunod ka, parang jablo dating. Intimidation and deception, ito yung mga strategy ng jablo. The more controlling you are, the more demonic you become. Alam niyo ba to, karakteristik ng jablo itong mangontrol. Kunyari, sa bahay, ikaw yung nanay, tapos ikaw yung nagpapatakbo lahat. Di ba? Ikaw may control ng lahat ng button. Oh. Uwi ka 5 o'clock. Nakikipagkwentuhan pa si Mister sa opisina, biglang may tumunog. Uwi. Pag hindi sumunod, ayan na si Mrs. Asa ka na? Late ka na ng 5 minutes. Yan, manipulation, intimidation. Ang tawag yan, kulam. Yung nagpapasunod ka na hindi ka naman dapat magpasunod, witchcraft yan. So the more controlling you are, the more demonic you become. Gustong-gusto mo may control, gustong-gusto mo may kapangyarihan, the more kang namumukhang demonyo. Tingnan mo yung katabi mo. Those who cannot control themselves, control and possess others. Ito pa yung paradox ng ganitong buhay. Yung hindi nila makontrol yung sarili nilang ugali, utak, puso, salita, sistema. Walang control sa sarili, ang gagawin nila, i-divert nila yon as a cover-up to control others. Hindi mo control yung sarili mo, pati yung paglalaro mo, laway ka na, adik na adik. Anong oras ka nagsimulang maglaro? 3:00. Anong oras na ngayon? 4:00. 3:00 ka na madaling araw nag-start, 4:00 na ng hapon. Wala kang control sa sarili mo. Yung mga taong walang control sa sarili, nagko-control ng iba. Yan mali katabi mo. Galit ka na, no? Witchcraft. Those who cannot control themselves, control others. At hindi lang control, possess. Kaya may mga tao tinatawag na possessive. Akin ka lang. Huwag kang titingin sa iba, lagyan dito ng takay pang mata. Diretso tingin. Okay. Ako lang tingnan mo. Sige, lakad tayo. Ginawang kabayo, abnormal ang tawag dyan. So the more controlling you are, the more possessive you are, the more demonic you become. Stop being demons. Sa katabi mo, tantanan mo na yan. Sabi mo sa sarili mo, tigil ka na. Those who control themselves do not control others. Pag kaya mo kontrolin yung appetite mo, yung mata mo, yung utak mo, yung salita mo, nakokontrol mo, hindi mo kailangan kontrolin ng iba. Dahil ang pinakokontrol ni Lord sa'yo, sarili mo. God has not given us the spirit of fear, but of power, of love, and self-control.
dito sa Galatians 5:22, binanggit sa Galatians 5:19 to 20 yung bunga ng laman, yung bunga ng kasalanan. Pero sa Galatians 5:22, binanggit naman yung bunga ng Espiritu. Kung ikaw ay puspos ng Holy Spirit, si Lord nakatira sa iyo, ito dapat ang nakikita sa iyo. The fruit of the Spirit is self-control. Self-control is one of the fruit of the Spirit. Opposite ito ng witchcraft. Ang bunga ng laman, control mo iba. Ang bunga ng Espiritu, control mo sarili mo. Disiplinado kang tao. Ang walang disiplina sa sarili nang didisiplina ng iba. Hello? That's the paradox ng buhay na to. Sabi mo sa katabi mo, gumising ka na. Huwag kang magpakadiablo. Okay? Kontrolin mo sa sarili mo. Huwag ibang kontrolin mo. Let's bow our head. Dahil gustong-gusto ng demonyo na may mga kamukha siya dito. Gustong-gusto ng demonyo na yung ugali niya nakapasa sa mga tao because like father, like son. Kung anak tayo ng Diyos, dapat ang kamukha natin ugali ng Diyos. Ang gusto ng diablo, maging kamukha niya tayo para maging mga anak niya tayo. And witchcraft is the sign na ang demonyo ay malaki ang puwang sa buhay mo. Controlling spirit, witchcraft, kailangan mong i-renounce. Kailangan mo hingi ng tawad. At ang kailangan mo i-control ay yung sarili mo. Habang tayong lahat ay nakayuko at nakapikit. Pwede ba kayong sumunod sa panalangin ito? Sabihin mo, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo. Umaamin na ako'y nagpa-practice ng witchcraft. Nangongontrol ako ng mga bagay-bagay. Nangongontrol ako ng mga tao. Dahil ang sarili ko, hindi ko makontrol. Kaya sa oras na to, Panginoon, humihingi ako ng tawad sa iyo. Sa lahat ng kasalanan ito, na galing sa diablo. Hugasan mo ako ng iyong banal na dugo. Linisin, patawarin, palayain. Gusto kong maging tunay na anak mo. Na ang ugali ko ay yung ugali mo. Hindi yung ugali ng diablo. Tulungan mo ako, Panginoon, na yung bunga ng Espiritu na self-control ang makita sa akin. Hindi ko trabaho na kontrolin ng iba. Hindi ko trabaho na baguhin ng iba. Trabaho ko na kontrolin at baguhin ang sarili ko. Salamat po sa pagpapatawad mo. At sa bagong buhay na pwede kong simulan ngayon. In Jesus' name. Pwede po kayong magtuloy mag-pray on your own. Kung sino po dito yung ngayon lang po naka-attend, pwede po bang itaas yung kamay nyo? Kung may naka-attend ngayon lang first time. Meron po ba dyan? Sige po. Pwede po kayo bumaba dito sa harapan. Ipag-pray ko po kayo, tapos na po tayo. Bitbitin nyo na rin po inyong mga gamit. Habang nagpipray ang bawat isa dyan, patuloy tayong magpasaliksik sa Diyos as we listen, as we heard the Word of God. Gusto tayong loko-lokohin ng diablo at bulabulahin. Na tayo maging kamukha niya, hindi tayo kamukha ng Diyos. So you go on praying. Sige po, lapit po kayo dito, harap po kayo sa akin. Ayan. Thank you po for coming dito sa Juhia. Ang Juhia po ay Jesus Our Hope International Assemblies. Kami po ay Christian group. Wala po kaming religion na tinataas, kundi si Jesus lang, Bible lang.
So, kagaya nung napakinggan natin kanina, lahat po ito ay nasa Bible, no? And then, ang topic po natin medyo darkness. Ang kalaban po ng darkness is light. The moment na sa isang madilim na room ay binuksan mo ang switch at nagliwanag, yung dilim ay nawawala. Sabi po ng Biblia sa John 8:12, Jesus is the light of the world. He who follows Him will not walk in darkness. Satan is darkness. Jesus is light. Pag tinanggap natin si Jesus sa puso natin bilang Lord and Savior, yung light na sa loob, na sa puso natin. So, yun po yung gagawin natin ngayon as we close in prayer. I encourage you to accept Jesus sa buhay nyo. Hindi lang Savior, kundi light. Wala tayong kalaban-laban sa demonyo dahil ang demonyo matagal nang nabubuhay sa mundong ito. Kabisado niya na lahat ng strategy para tayo talunin, sirain, wasakin. Only Jesus can defeat the devil. Only Jesus. So let's bow our head, let's close our eyes. At habang tayong lahat ay nakayukot, nakapikit, just lift your hand to God. Kahit isang kamay, taas natin kay Lord bilang tanda na I surrender this life to you, Jesus. And as we bow our head and close our eyes, sumunod po kayo sa panalangin ito. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo. ako'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, Inaamin ko, ako isang makasalanan. ako'y isang makasalanan. Wala po akong magagawa Wala po akong magagawa para linisin, para linisin, para baguhin para baguhin ang aking sarili. ang aking sarili. Ngunit, Panginoon, Ngunit, Panginoon, ako po ay nananampalataya. ako po ay nananampalataya. Kaya ka namatay sa krus. Kaya ka namatay sa krus. Ay para tubusin ako, Ay para tubusin ako, patawarin patawarin at palayain at palayain sa tanikala ng Diablo. sa tanikala ng Diablo. Sa oras na ito, Sa oras na ito, binubuksan ko sa iyo binubuksan ko sa iyo ang aking puso. ang aking puso. Pinapapasok kita Pinapapasok kita bilang aking Diyos, bilang aking Diyos, Panginoon, Panginoon, tagapagligtas tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Salamat po Salamat sa pagpapatawad mo sa pagpapatawad mo at sa pagliligtas mo at sa pagliligtas mo na natanggap ko na natanggap ko sa oras na ito. sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin Ito po ang aking dalangin. sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang pong magpipray. Pwede nyo na ibaba ang inyong mga kamay. Sa oras na to, Panginoon, Ikaw ang aming pinakamakapangyarihang Diyos, walang katulad, walang papantay. Ikaw, Jesus, ang nagtagumpay sa lahat ng kampo ni Satanas. Si Satanas na pinagmulan lahat ng problema ng tao namin. Si Satanas na pinagmulan ng lahat ng kahirapan at mga pangit na nangyayari sa mundong ito. Si Satanas na pinagmulan ng lahat ng sakit, karamdaman at kasalanan. Lord, tinalo mo siya nung ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya sa oras na to, O Diyos, lahat ng tagumpay mo doon sa krus, ina-apply namin sa buhay namin ngayon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay, emosyonal, mental, physical, relational, pinansyal. Panginoon, lahat ng gawa ng dyablo, winawasak namin sa pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus, we destroy and demolish all the works and the plans of the enemy to defeat us, to destroy us, to trouble us, to kill us in Jesus' name. Lord God, in the mighty name of Jesus, we declare that in all these things we are more than conqueror. In all these things, Lord, you have won the victory for us. You have given us the power to tread on serpents and scorpions and over all the powers of the enemies, and nothing shall by any means hurt us. Thank you, Jesus, for what you have done for us. No weapon formed against us will prosper. Kaya mula dito sa harapan hanggang dun sa taas, yung protection mo ay sumaamin, yung tagumpay mo sumaamin, yung banal mong dugo ay laging nakabalot sa amin, yung mga anghel mo laging nakapaligid sa amin, so that the angels of Satan, the fallen angels, will not come near us, Lord. And let your very presence
your glory shine upon us. Sa buong linggong ito, maranasan namin ang tagumpay at pagpapala mo sa lahat ng aspeto ng buhay namin. Pati sa mga negosyo at trabaho namin. Kaya maraming salamat. We claim the victory today, every day, and for the whole week. We give you praise, Lord. We give you all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.